Yun, magandang araw na naman sa ating mga ka-best friend dyan. Panibagong vlog, panibagong adventure na naman ang ating pupuntahan. Sa vlog na ito, pupuntahan natin ang mga naglalakihang infrastruktura dito sa Cagayan. Mahabang tulay na nagkokonekta simula sa Solana hanggang sa Tuguegarao City. Isa rin sa pupuntahan natin itong bypass road ng Tuguegarao City na nagsisimula ito sa Carig hanggang Solana, Cagayan. Yun mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre unang-una ay pakiclick po ng subscribe button dyan sa baba at pakiclick po ng notification bell dyan sa baba para lagi tayong updated sa ating mga vlog. Ngayon guys ay nandito tayo ngayon sa ginagawang tulay papuntang sa bayan ng Solana. So first time ko makalaan dito sa tulay na to dahil ang tulay na ito ay gawa pa sa steel o yung tinatawag natin na steel bridge. Hindi pa po ito tapos at ang inumpisan pa lang ito ay yung kanyang mga pundasyon, poste at iba pang mga pangpatibay. Kaya naglagay sila dito ng steel bridge para temporary na madaanan nang nagsisimula dito sa Tuguegarao City patawid ng Solana. At ang purpose po ng steel bridge ay para daanan ng mga equipment na bumabiyahe papasok dito sa kanilang ginagawang tulay. So yan, kung mapapansin nyo, papasok ko tayo ng steel bridge yan. Dati guys wala pang harang yan na steel sa gilid. Pero ngayon meron ng harang no, for protection din sa mga dumadaan dito na mga motorsiklo at mga light vehicle no. So bawal dumaan yung truck, yung dump truck at di pa pang mga mabibigat na sasakyan. So ang pwede dito guys, motor, tricycle at four wheels. Isang magandang proyekto ito ng ating gobyerno dahil ito ay makakatulong sa ating mga motorista patawid from Solana papuntang Carig o Igig. So ito yung the best route pagka natapos na ito ang rutang ito dahil mas madali yung ating pagbibiyahe pagkagaling tayo ng Enrile no. So hindi na tayo dadaan ng Bunton Bridge kundi dito na. So yun, pagka tinumbok natin to guys ay papunta ito dun sa highway no, papunta nga Solana na sa bayan. Ang haba ng tulay na ito guys ay hindi ito nagkakalayo sa haba ng Bunton Bridge. So pag natapos ito, isa rin ito sa pinaka magandang accomplishment ng ating gobyerno dahil malaking tulong ito sa mga motorista na bumabiyahe dito sa Cagayan. So ayan, kung mapapansin nyo ay may mga nakasalubong tayong mga four wheels no. So pwede po yung four wheels dito. So malalim pa yung tubig ilog dito sa Cagayan River. Ang tulay na ito guys ay makakatulong para mabawasan yung traffic dito sa Tuguegarao City. Kasi pag yung rush hour dati nung wala pa itong tulay na ito ay napak-traffic guys papunta doon sa Bunton. Ngayon ay nabawasan na kasi yung ibang mga motorista dito na dumadaan, motorsiklo at tricycle at four wheels instead doon sa city na napatraffic. At ang steel bridge nito guys ay close paggabi. At hindi na ito na madadaanan kasi sinisarado na ng DPWH para maprotektahan yung mga heavy equipment na nakalagay dito sa area. So pag dumaan po kayo ng gabi ay naka-close na po ito. At alam nyo ba, ng area na ito ay may napakagandang view dito sa gilid guys no? So tatambay tayo dito sa gilid para makita natin yung mga nagpipinong mga buhangin dito sa gilid ng Cagayan River. So part na ito ng Solana guys. Nakatawid na tayo ng Cagayan River kaya ang binabaybay natin ngayon ay part na ng Solana. So yun, mag-parking muna tayo dito para makapagpamasyal tayo dun sa buhangin. So may nakikita tayong mga batang naglalaro doon at mga nagtatambay. So isa kasi ito sa pinaka magandang tambayan pagdating ng sunset. Ito na yung feeling na kung makikita mo makatambay ka dito sa gilid ay feeling na sa Boracay ka dahil sa puting buhangin na naapakan natin dito. So paparada tayo dito sa gilid guys. Total wala namang ganong dumadaan at hindi naman na ma-obstruction tayo dito sa gilid. So yun, paparada tayo dito para lang makababa. Yun guys, so nandito tayo ngayon sa Solana. Ito yung tulay. Dito sa tulay na ginagawa from Tuguegarao connecting to Solana. So ito yung steel bridge, diyan tayo kanina dumaan. So yun no, at ginadaanan na pala itong steel bridge. At yung natulay dito ng concrete ay ginagawa na rin. So nag-uumpisa na pala dito guys sa pag-construct. Yun, so baba tayo dito. So may mga namamasyal din pala dito. Lawak ng Cagayan River. Ito
Ito po yung Cagayan River, yung pinababaan natin. Ayan. Lawak ng Cagayan River, guys. So nandun naman yung Bunton Bridge. Ayun yung makita nyo, yun po yung Bunton Bridge. So nung pagbaha nung nakaraan ay grabe, talagang inapaw itong Cagayan River. Grabe yung buhangin dito, guys, pinong-pino. So marami naglalaro doon sa dulo, mga kabataan. Ayan. So yun, lamig ng simoy ng hangin dito, guys. Mababaw na yung tubig dito sa Cagayan River. Hindi na yung katulad ng nakarang linggo na dito. So inaabot yung ditong gilid pa ito. Ngayon medyo mababaw na siya. So yun, guys, napakapino talaga ng buhangin dito. Halos walang halong mga bato dito, guys. So yun, guys, napupuntahan natin yan sila kuya kung marami na silang huling isda. Ganda ng sunset dito. At yun, guys, no, nakita natin sila kuya. Tatlo sila na ano ng net. So yun, titingnan natin kung may mga isda silang makakuha dito dahil napakalawak ng sakop ng kanilang net. So ang ganda, guys, basta may ganito ka lang net at may kasama ka lang, pwede kayong manguha ng isda dito sa gilid ng Cagayan River katulad nito. So kaya pala bigat at hila ng hila si kuya, yung pala may sumabit na ugat ng kawayan na napakalaki, guys. Yun, hawak-hawak ni kuya. At nung tinanong ko si kuya kung may kuha na sila, yung pong maliliit pala na tilapia yung kanilang nahuli dito sa net. So malaking tulong sa kanila pala yon, pang ulam-ulam lang sa gabi. At naranasan ko rin ito dati, guys, doon sa amin ng huli ng isda sa pamamagitan ng net na ito. So nakakamiss lang kasi pag manarap kami dati katulad nito ay inaasahan namin na may ulam na sa gabi at sa umaga. So yan lang yung inaasahan namin na para magkaroon kami ng ulam, yung panghuli ng isda sa gilid ng ilog. Ano kadalasan kuha dyan po, tilapia? Ito maliit, oh, kaya pa, no? So ayan na, guys, ay nakita na natin tilapiyang maliit. Yan, yan yung nahuli nila, pero meron pang mas malalaki dyan, guys, na nahuli sila katulad nung hawak-hawak kanina ni kuya na halos dalawang daliri yung laki ng tilapia. Yun, may maliit, oh. So yun, guys, dahil dumidilim na yung ating pinuntahan at ngayon ay next pupunta natin ay yung bypass road. So nagpaalam na tayo kanila kuya na mauna na
dahil may pupuntahan pa tayo guys. So yun, pinong-pino yung buhangin dito. Talagang hindi ka na magbibistay dito guys. So yun, tara na guys at lilipat na tayo dun sa bypass road. So medyo malapit-lapit lang yan dito kasi magkakarugtong lang itong tuloy na ginagawa at itong bypass road. So dito naman tayo ulit nadaan sa Steel Bridge, no? Pabalik, papuntang Tuguegarao City. So ganito yung situation dito ngayon. Yan. So makikita natin yung kanilang crane, yung kanilang backhoe, yung mga heavy equipment na ginagamit nila dito. So protektado ito ng DPWH at meron din itong mga guard dito. Kaya pagdating ng gabi guys, naka-close yung daanan. So yun guys, ay pupunta tayo ngayon sa bypass road. At meron tayong pag-uusapan na naman patungkol dito sa ating chariot. So hindi natin to na-topic yung nakaraan kasi yung bago natin to pinagawa, sabi ko i-vlog ko muna. At para makita ninyo yung kanyang mga frame, so hindi ko na vlog guys. So ngayon i-vlog natin at kung ano yung mga improvement dito sa ating Rossi Chariot. Update lang tayo guys, no? Kasi maraming nagtatanong kung ano yung update na sa ating chariot. So kung mapapansin natin guys, may higit 1 minuto rin tayo bago makalabas sa tulay na to. So grabe, napakahaba rin pala. Hindi rin talaga nagkalayo sa Bunton Bridge. So yan, no? So makikita natin sa gilid, meron talaga siyang protection na steel, no? So for safety rin yan sa mga bumabiyahe dito ng mga motor. Yan. So ramdam din natin yung kalampag ng steel dito sa ating gulong. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. So yun guys, itong portion na dito
ay pag diniretso natin yan, papunta po yan ng SM City to Tuguegarao. Pero kakaliwa tayo dyan dahil nandyan na po yung bypass road, no? So kakaliwa tayo dyan guys, going the bypass road na yan. So grabe, napakalawak nitong bypass road na ginagawa. Hindi pa ito tapos guys, so pwede pa ito madaanan ng mga motor at mga light vehicle din. Yun, no? So ang lapad ng daanan. So yun guys, at nandito na tayo sa bypass road. So nakita nyo na yung bypass road dito ay napakalawak. At hindi pa po ito tapos guys, semento, dahil doon sila nag-umpisa sa Karig. Pero malayo-layo na rin yung kanilang semento dito. So yun, at balik na tayo guys. Yun, nandito tayo sa gilid ng dike. Yun, no. So dito maganda tumambay guys. So yun, thank you for watching, at thank you sa support nyo.